Nakakaranas din ba kayo ng sobrang bagal mag-print at sobrang bagal mag-xerox sa inyong Epson L5290 na printer? Kagaya na lang ng gaya dyan sa video. So hello Kumarils! And for today's mini vlog ay ituturo ko sa inyo kung paano ito maaayos. Dahil naranasan ko rin mismo dito sa bago kong printer na Epson L5290 na sobrang bagal talaga niya mag-xerox and mag-print. So eto na nga Kumarils, wala nang paligoy-ligoy pa at ituturo ko na sa inyo. Unang-una ay punta lang tayo sa settings. At kapag nasa settings na nga tayo, ay pindutin lang natin yung right arrow hanggang mapunta tayo sa restore default settings. And then, i-click natin yung OK button sa gitna and then click ulit natin yung right arrow button hanggang mapunta tayo sa copy settings. Kapag nasa copy settings ka na, ay kailangan mong pindutin yung OK button sa gitna and ito yung lalabas, restore copy settings or default. And then, kailangan mong pindutin yung yes. Pero ako, hindi ko na siya pinindot dahil nga naka-restore na yan sa akin. Kapag pinindot mo nga yung yes, ay magre-restore na yan sa pinaka-default settings niya. Ngayon, pag naka-restore na siya, kailangan mo siyang i-turn off para mag-restart siya. And then, in a few seconds, pwede mo na siya ulit i-turn on. Pagka-turn on nyo nga dyan, ay babalik na siya sa pinaka-default settings niya talaga. And pag nag-print nga kayo or nag-xerox kayo, ay mabilis na lang din talaga siya. Disclaimer lang din po, hindi po ako expert. Base lang din po ito sa naranasan ko dito sa aking bagong Epson L5290. At ngayon naman ay papakita ko sa inyo kung gaano nakabilis mag-xerox itong aking Epson L5290. Bale, ginagamit ko nga pala itong aking Epson L5290 for business printing dito sa aking shop. At ganyan na nga siya kabilis mag-print or mag-xerox. Hindi na nakakahiya sa mga customer na matagal na nag-aantay. So, ayun lang for today's mini vlog. I hope nakatulong po ako sa inyo and thank you for watching.